unang panahon sa Israel, nang maghari ang Palestino, isang espesyal na batang lalaki na nagngangalang Samson ang isinilang sa isang babae na hindi pa nanganak. Bumisita ang isang anghel ng Panginoon, at sinabi sa kanya na magkakaroon siya ng anak, at sinabi ng anghel, huwag na huwag uminom ng anumang alak at inuming nakalalasing, at huwag kumain ng anumang ipinagbabawal na pagkain. Diyos mula sa kapanganakan. Mayroon siyang isang panuntunan, huwag gupitin ang kanyang buhok, dahil ang kanyang mahabang buhok ay ang sikreto sa likod ng kanyang hindi kapani-paniwalang lakas. Sa paglaki ni Samson, naging tanyag siya sa kanyang matinding lakas. Ang isa sa kanyang unang kapansin-pansing mga gawa ay ang pakikipaglaban sa isang malaki, nakakatakot na leon gamit ang kanyang mga kamay. Pinunit niya ito na parang pinupunit ang isang papel. Lahat ng nakarinig nito ay namangha. Ipinakikita nito sa lahat na mayroon siyang natatanging kapangyarihan mula sa Diyos. Ang buhay ni Samson ay puno ng mga pakikipagsapalaran at mahihirap na panahon. Madalas niyang natagpuan ang kanyang sarili na nakikipaglaban sa mga Palestino, na talagang nagpahamak sa mga tao ng Israel, ang mga Israelita. Sa isang pambihirang labanan, galit na galit si Samson, kaya dinampot niya ang panga ng isang asno, at ginamit ito upang talunin ang 1,000 sundalo ng hukbong Palestino. Ang kanyang lakas ay hindi kapani-paniwala. At alam ng lahat na ito ay regalo mula sa Diyos. Ngunit may malaking problema si Samson na hindi niya nakitang darating. Nahulog ang loob niya sa isang babaeng nagngangalang Delilah. Nalaman ito ng mga Palestino at ginamit nila si Delilah para linlangin si Samson. Gusto nila ngayon ang sikreto sa likod ng kanyang lakas. Maraming beses na sinubukan ni Delilah na alamin, at sa wakas, sinabi sa kanya ni Samson ang tungkol sa kanyang buhok. Kung magpapagupit daw siya, mawawalan siya ng lakas. Isang gabi, habang natutulog si Samson, pinagupit ni Delilah ang isang Palestino. Nang magising siya, nanghihina siya. Mabilis siyang nahuli ng mga Palestino, sila ay malupit sa kanya. Binulag nila siya at ikinulong sa bilangguan. Iyon ang pinakamalungkot na bahagi ng buhay ni Samson. Ngunit sa bilangguan, tumubo ang buhok ni Samson. At kasama nito, bumalik ang kanyang lakas. Sa kanyang huling kabayanihan, si Samson ay nasa isang templo na puno ng mga Palestino, nanalangin siya sa Diyos para sa lakas. Sa huling pagkakataon, itinulak niya ang malalaking haligi ng templo. Nawasak ang templo, winasak niya ang kanyang mga kaaway at pati na rin ang kanyang sarili. Ang buhay ni Samson ay nagsisilbing isang makapangyarihang aral sa mga kahihinatnan ng ating mga pagpili. At ang walang humpay na lakas ng Diyos, kahit sa pinakamahina nating sandali.